Simple and easy tip na naman bibigyan natin sa inyo kung meron kayong mga ganito. So ganito yung nangyayari sa kanya, nabubuhay tapos namamatay. Ayaw niyang magtuloy na mag-power on. So ayan o. Kung mapapansin nyo, patay hindi siya. Kahit pindutin natin itong button dito, ayaw talaga niyang tumuloy mabuhay. So ayan yung naging isa sa mga nagiging problema nito. So kung meron kayong mga ganito, so panoorin nyo hanggang dun sana sa dulo para malaman nyo kung paano yan gawin. So umpisa na natin. Ang unang gagawin nyo lang dyan, so hanapin nyo yung part dito na medyo maluwag kasi ito cover lang itong nasa likod na to. So minsan meron yung mga pandikit na mahirap din siyang tanggalin, pero so natatanggal siya yan. Ito kasi nabuksan ko na yung likod nito kaya na madali lang siya. So ngayon ang gagawin nyo dyan, kailangan matanggal yung battery niyan, pati yung mga terminal na connection dun sa loob. Kasi minsan doon nagkakaroon niya ng problema kaya ayaw niyang tumuloy mag power on, o lalong lalo na dito sa button ng power niya. So unang gagawin niyo syempre pag ganyan, aangatin niyo dito, pero wag niyo kakalimutan na tanggalin yung lalagyanan ng SIM dito. So may lalagyanan yan dyan. Dito lang kayo sa gilid magsisikwat. Ito dito sa akin, papakita ko sa inyo basic, hindi niyo na kailangan gumawa ng mga so tanggalin muna natin tong niya. So yan na, tanggalin natin yung memory. Then dito tayo sa gilid nito, so, may bandang volume tayo mag-aangat. So sikwatin nyo lang yan ng dahan-dahan, kahit na lang nga kukuhin nyo lang yan, kayang-kayang tanggalin. So yan, pag naumpisa na kasi yan, tuloy-tuloy na siyang mabubuksan. So ayan na siya. So, hindi na natin kailangan ng mga special na tools para kailangan pang mabuksan yan. Kasi kung may mga ganun, baka lalo pa yung masira. Dahil syempre matigas na bagay, mga ganun. So ito lang, ganun lang yung cover niya. So yan lang yung simple. Kaya ngayon, matatanggal na natin yung terminal ng battery na to. So yan ang gagawin natin, aangatin lang natin yan. So pag angat natin yan, mamamatay na yung ating cellphone. So wala na siya. So ngayon, ang gagawin natin, kailangan natin matanggal yung mga terminal dito. So yan, may mga button na yan. Itong power button na to, titingnan natin yung terminal sa loob, bakit ayaw niyang gumana. Minsan kasi nag-ground dito pag nababasa. So yun yung nagiging dahilan kaya ayaw niyang tumuloy. So tanggalin lang nyo lahat yan ng mga nakadikit dito. Ito tanggalin mo na, pwede naman tanggalin yan. So sunod natin yung board, yung mga connector na to, tatanggalin din natin yan. So ngayon dito sa charging port nya, so kailangan din natin masilip yan kasi minsan napapasukan din yan ng tubig. So dyan din dumadaan yung, pag meron yan nababasa, so dumadaan din yan dyan. Ang kailangan lang natin gawin dito, silipin lang natin yung connection at angatin lang natin siya, tapos ibalik din natin once na masigurado natin na wala naman siyang ibang damage. So ngayon ito na, inangat ko na yun nandoon sa may charging port nya dito. So ito mamaya initin natin yan, gagamitan natin ng hot air, so para masigurado natin. And then wag nyo kakalimutan tanggalin lahat na nakakonect sa kanya, so lalong lalo na yung itim na wire na yan, so para maangat nyo siya ng mas madali. So sunod natin tanggalin dyan itong mga connector nang galing dun sa charging port, pati dun sa LCD mismo. So yan yung gagawin, tatangatin nyo lang yan. So kaya natin to ginagawa, gusto nating makita yung mga connection, yung mga terminal dun sa pinakailalim niya, kung yun ba is meron ding mga madudumi or meron siyang nag-moist. So yun yung pinakaano natin, kaya tinanggal natin yung board niya na to. So ko nga sa inyo, so pag ganyan, linisan nyo lang yung mga contact mismo para mas madali na hindi tayo mangamba na mayroon siyang problema. So yan lang naman yung gagawin nyo dyan pag mga ganong klase ng problema. Angatin nyo lahat, then linisan nyo yung mga terminal. So ito ngayon, gumamit ako ng hot air. So ito yung hot air gun. So ito yung ginagamit natin para mas mabilis natin siyang mapatuyo kung meron man siyang basa o meron man siyang mga
nag-moist na mga tubig-tubig. So para matanggal lang natin. So yan lang naman gagawin natin dyan. Kung wala naman kayong ganitong hot air, pwede nyo ipatuyo nyo sa araw. So kung pwede yun, balikan nyo lang pag mga ilang oras. So pwede rin yun. So dito kasi gagawin natin mas mabilis lang tayo for video purposes. So yan, after na natin na blower, so wala nang, okay na yan. Gagawin natin dito, assemble na lang natin to. So kung ano yung pagtanggal nyo ng pinakahuli, yun ang pinakauna yung ibabalik. So kagaya nitong board na to, siya yung pinakahuli natin tinanggal. So ito yung pinakauna nating ibabalik. So make sure na fit yung pagkalagay nyo at wala siyang mga nakaangat o naipit siya. So ganun lang yung pagka-assemble. And pag nalagay natin itong mga to, titistingin agad natin para makita nyo yung result ng ginawa natin is kung gumana ba. So ngayon ito na siya, naikabit ko na yung battery niya. So ayan, nakita nyo naman. Tumuloy na nag-power siya. So, nung ikinabit ko lang yung battery, nagtuloy-tuloy na siya, nagkaroon ng ayan, i-display na kagad siya. So ito yung natural na power on. So ayan na siya. So nabuhay na yung ating cellphone. So nagtuloy siya. So dito pag testingin natin tong button, so parang ayaw atang gumana. So malamang ito na yung naging problema nito. So nung nilinis natin, nagkaroon to ng grounded. So yan, kung mga ganyan, wag muna kayo magtakot dyan dahil siyempre may mga paraan pa yan na para yan siya magagawa. So i-cover ko na lahat muna din para matestingan natin. So ayan, na-cover na natin lahat, na ibalik na natin yung kanyang mga cover. So ngayon ituturo ko sa inyo yung diskarte once na yun na gumana yung power button na yan. So kasi itong Realme meron itong tinatawag na mga application. So punta lang kayo dito sa home screen lock screen yun. So pagpunta nyo dyan, itong nababasa nyo itong nasa baba na to. So ayan o, double tap to lock. So yan, i-on lang natin yan. Tapos ito, double tap to turn screen on. So yun lang yung gagawin nyo para hindi nyo na kailangan na gamitan yung power button na pipindutin nyo once na nagluloko na ito. Yan. So ang gagawin nyo lang, double tap. So yan, namatay siya. So ngayon, double tap ulit para mabuhay siya. So yun. So ayun, pag ganito, alalayan mo na lang yung charger niya na hindi siya malulubat. So or magpalit ka na ng kanyang post, yung power button niya dito. So sana may natutunan kayo dito sa ginawa nating simpleng diskarte para magamit nyo pa ulit yung mga ganito yung klase ng cellphone. So hanggang dito na lang to. Kung bago ka pa lang pala sa channel ulit natin, sana wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. At wag nyo rin kakalimutan pindutin yung bell notification natin para ma-update kayo sa susunod ko pang mga video. So hanggang dito na lang, stay safe and bye.